Dahil sa ngit-ngit, galit at sama ng loob ng kanyang kapatid, nagkaroon siya ng sakit sa puso. Magandang gabi, umaga, tanghali, hapon sa inyo pong lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa mga butil ng gintong aral ni El Shaddai, Limbag. Ang atin pong minamahal na punong lingkod, Brother Mariano Mike Z. Bilarde. At tayo nga po ay nasa ikatlo na. Ang ikatlo po ay ang sabon. Ayan, nakikita nyo naman. Kapag tayo'y naliligo, subukan nating maglagay ng sabon sa ating palad at panatilihin itong bukas. Hindi ba kahit basa ito, hindi nalalaglag ang sabon? Subalit kapag ating hinigpitan ang paghawak nito, ito'y dumudulas. Ano ang ibig sabihin nito sa ating buhay? May mga bagay sa ating buhay tulad ng negosyo, posisyon, kayamanan at mahal sa buhay na labis nating pinahahalagahan. Kaya kapag ang mga ito'y nawawala, nababagabag ang ating kalooban. Kapag ang mga ito ay patuloy nating pahahalagahan ng labis, para itong sabon sa kamay na ating hinihigpitan. Darating ang panahon na mawawala ang mga ito sa ating buhay. Ang halimbawa nito ay ang ating mga anak na masyado nating hinihigpitan o kaya ang ating Mr. o Mrs. na lagi nating pinagsisilosan. Kung bubuksan lamang natin ang ating isipan, kalooban at sarili sa Panginoon, iaalay sa Kanya ang lahat ng ating pinahahalagahan sa buhay, makikita natin ang lahat ng mga ito parang sabon sa bukas na palad. Kahit basa, pasayawin man natin sa ating buhay, ay hindi huhulagpos o mawawala. Isang kapatid natin ang humingi ng payo sa akin. Siya ay maputlang maputla at parang walang buhay. Ikinuwento niya na siya at ang kanyang kapatid ay nagkaroon ng suliranin tungkol sa bahay at sa lupang naiwan ng kanilang mga magulang. Hindi sila magkasundo kaya humantong ito sa demandahan sa korte na inabot ng 1 taon. Dahil sa ngit-ngit, galit at sama ng loob ng kanyang kapatid, nagkaroon siya ng sakit sa puso. Pagkatapos niyang magkuwento, wika ko, "Sister, tatanungin kita. Ano ang mas mahalaga para sa iyo? Ang lupa't bahay o ang iyong buhay?" Nag-isip siya at sumagot, "Brother Mike naman, siyempre ang aking buhay. Kung ganoon, kalimutan mo na ang lupa at bahay na iyan at makakaasa kang bibigyan ka ng bagong buhay ng ating Yahweh El Shaddai. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito." Mateo chapter 10 verse 39. Maraming salamat and God bless us all. Bye-bye.